Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang unang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na nanganganib ang kanyang buhay at ang response ng Philippine National Police na nagsasabi na wala namang threat, hindi delikado ang buhay ni Pastor Kibuloy. So, ang tanong, sino ang kapanipaniwala? O sino ang nagsisinungaling? Si Pastor Kibuloy o ang Philippine National Police? Okay. So, panoorin muna natin itong balita na sinasabi ng PNP spokesperson na wala silang natatanggap na hulga o threat sa buhay ni Pastor Kibuloy. The Philippine National Police has refuted the claims made by Kingdom of Jesus Christ group leader Apollo Kibuloy regarding an alleged conspiracy between the United States and the Philippine government to eliminate him. PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo stated that they have not received any information regarding threats to Kibuloy's life. Fajardo emphasized that the PNP is committed to providing assistance to any individual who faces threats to their safety. Well, entitled po siya sa kanya pong opinion. Hindi natin alam kung saan po siya nakakakuha ng mga information na like that po. But on the part of the PNP, we categorically deny any knowledge doon sa sinasabi po niyang sabuatan. Sa ngayon po sir, except for his pronouncement po ay wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life. Kibuloy had released an audio recording on Tuesday, February 20, asserting that he had received information from a reliable source indicating a collaborative effort between the U.S. and the Philippine governments to either abduct or assassinate him. So, yun na po. Magkaiba ang pahayag ng dalawang kampo. Delikado ang buhay ko, sabi ni Pastor Kibuloy, kaya hindi ako magpapakita. Boses lang ating narinig. At yung mga subpuena sa kanya sa Senado at Kamara, lumalabas na ayaw niyang mag-attend. Dahil nga may threat sa buhay. Sabi naman ng PNP, wala naman kaming natatanggap na threat sa buhay niya. So, nasa atin mga taong bayan, kanino tayo maniniwala? May isang vlogger na nag-post, nag-survey. Naniniwala ba kayo, ang tanong, naniniwala ba kayo na may threat, delikado ang buhay ni Pastor Kibuloy? Oo, hindi. Ako, bumoto ako. Personally, ako naniniwala na mayroong threat sa buhay ni Pastor Kibuloy. Naniniwala ko sa kanyang payag. Kaya doon sa survey ng isang vlogger, 97% ang nagsabi doon na nagsasabi ng totoo si Pastor Kibuloy. 3% lang ang nagsabing hindi. Okay. So, nakalimutan ko na sino yung vlogger na nag-post at nag-survey. So, ano naman ang aking basihan? O kayo, mag-comment din kayo. Naniniwala ba kayo na may threat sa buhay ni Pastor Kibuloy? I-comment nyo, yes. Bakit? Paliwanag nyo na rin. Bakit naniniwala kayo na may threat sa buhay niya? O, yung hindi naman naniniwala, i-comment nyo rin. Bakit hindi kayo maniwala? Ako, I have 3 reasons kung bakit ako naniniwala na may threat sa buhay ni Pastor Kibuloy. Una, dito sa mas real, very clear ito Yung SMNI is the only network or TV station, radio station in the country na tumutulong sa gobyerno para labanan ang mga komunista. Dahil grabe ang commitment ng SMNI
grabe ang commitment ni Pastor Kibuloy na tumulong sa gobyerno para tapusin na itong communist insurgency problem na nagpahirap sa bansa for 54 long years. Di ba natural na ang mga komunista galit kay Pastor Kibuloy, galit sa SMNI? Kaya ako naniniwala na ang mga komunista and their armed wing, yung New People's Army, naghahanap lang ng pagkakataon para eliminate o i-assassinate o para patahimikin si Pastor Kibuloy. Yon ang aking tingin. Delikado ang buhay ni Pastor Kibuloy sa kamay ng mga teroristang CPP, NPA, NDF. Okay. So, pangalawa, itong suporta ng SMNI ni Pastor Kibuloy sa mga Duterte. O, tignan nyo yung nangyari ngayon sa SMNI na dati malaya na nagpapahayag, nagbabalita ng katotohanan. So, nandyan yung programa ni PRRD, Gikan sa Masa para sa Masa. Nandyan yung paborito nating programa, Laban Kasama ng Bayan at iba pa. O anong ginawa ng administrasyong ito? Indefinitely suspended ang operations ng SMNI at ngayon ongoing ang hearing para ikansela ang franchise ng SMNI. So, and I believe na itong Makabayan Black na nakipag-alyansa na sa Kamara, sa House Leadership, meron, baka ito na yung compromise agreement nila. Tulong ang Makabayan Black dito sa Kamara kay Speaker Romualdez in exchange is patahimikin ang SMNI. So, the fact na ang administrasyong ito is ginigipit ang SMNI, edi kasama si Pastor Kibuloy dahil siya ang leader ng SMNI, talagang patatahimikin. At ako, personal opinion ko lang ito, belief na ang pagpapatahimik sa SMNI, hindi lang yung ikansila ang prangkisa. There is a possibility, my opinion, na kung kaya nilang igurgur, wala na itong gurgur, nagiging vocabulary na, and sinong nagpasimula ng gurgur, di ba si Fair Lady Maharlika? Pati Pastor Kibuloy, ginagamit niya na, igurgur ako. So, ako naniniwala itong administrasyong ito is pag nagkataon, in all forms of paggurgur, talagang gagawin nila kay Pastor Apollo Kibuloy, including his physical life. Again, ulitin ko, opinion ko lang ito. So, dito na tayo, yung mas matindi. Yung sabi ni Pastor Kibuloy na ang US government, CIA, anytime pwedeng i-raid o i-ransack, pwede siyang kidnapin, eliminate. Is this a possibility? My answer is yes. Kasi ako, tingin ko, yung suporta ni Pastor Kibuloy kay PRRD. Kasi best friends itong dalawa eh. Nung nagkandidato si Mayor Rodrigo Roa Duterte noong 2016, ang isa sa mga tumulong kay Mayor Duterte, itong SMNI, si Pastor Kibuloy, di ba? Pinapagamit niya yung mga helicopter, mga assets ng SMNI, everything. So, nanalo si PRRD. Ang isang factor dyan is sa suporta ni Pastor Kibuloy. Alam naman natin, nung nanungkulan si PRRD,
ano siya sa US, lumayo siya sa US at kumiling sa China at Russia. Dali, maingay. Nandito ako sa farm mo, yung Gina Paul, yung maingay na yan. Okay. So, galit ang US government kay PRRD, kasama na sa kanilang resback itong si Pastor Quiboloy. Kaya, yung indictment ni Pastor Quiboloy sa US, I believe this is politically motivated. Again, opinion ko lang ito, politically motivated para gipitin si Pastor Quiboloy dahil sa all-out support niya kay then President Duterte. Kaya ang tagal na yun, indictment na yun, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nag-uumpisa ang trial? Naniniwala ako sa paliwanag ni Pastor Quiboloy na handa siyang harapin yung trial sa US. Kailang ang tagal na yan eh. How many years na? Palaging postpone. Mabuti na lang, sabi ni Pastor Quiboloy, ang korte, ang judge, hindi na pumayag nga i-postpone ulit ang trial, so magsisimula ngayong November 2024. Dapat kung ako, wala akong kinalaman kung totoo o hindi yung paratang. Kasi it must be proven guilty in court. Hanggang wala pa sa korte. Bakit kung talagang malakas yung kaso ng US, bakit dapat sila ang number one na magpustro na i-trial na sa korte? Palaging postpone. So, that makes me believe na politically motivated ang charges against kay Pastor Quiboloy. But then, dapat i-trial sa korte. At salamat naman at magsisimula na ang trial ngayong November para once and for all malaman kung makita ng korte na nagkasala si Pastor Quiboloy, edi parusahan siya. Kaya lang, it takes time, due process, hanggang US Supreme Court yan. Okay? Ganyan po. Ang final verdict is, kahit dito sa atin, kahit convicted ka na sa lower court, hindi pa rin yung final hanggang abot sa Supreme Court. Ganun yun. So, again, naniniwala ko na may threat sa buhay ni Pastor Quiboloy. And personally, I'm praying for him dahil siya, yung pagmamahal niya sa bayan. Doon ako bumibilib sa SMNI at kay Pastor Quiboloy dahil ulitin ko, sila lang ang media network na all out tumutulong sa gobyerno natin, sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, sa NTF, LCAC para matapos na itong salot sa lipunan na CPP, NPA, NDF. Sana walang mangyaring masama kay Pastor Apollo Quiboloy.